what's up guys? V-Boy LND here. Dito tayo muli sa kapilan ni Pastor J. Okay, at dahil naglolo ko na naman ang mic ng aking GoPro Hero 4, voice over muna para mas ma-explain ko na maayos ang mga gagawin namin. Ito, meron akong dalang bearing para sa hulihang gulong ng ER natin, another bearing naman para sa T-post, and lastly, air filter. Ilalagay ko na lang din yung link ng mga napag-orderan ko sa video description for your future reference na din. Okay, back to actual audio. So bali itong issue sa bearing ng ating gulong is known issue to para sa mga naka Easy Ride 150N. I'm not sure sa ibang model ng Easy Ride, pero yun, probably around 6 months up to 1 year. But luckily sa atin, inabot pa ng 2 years bago siya masira. So yun, papalitan na natin kasi napakadelikado niya pag umaandar, especially pag pumreno tayo, talagang gumigewang yung gulong natin. Nagtutwork! Nagtutwork! Ito yung gulong natin, matagtag. Naghirap na iikot dahil sa gumigewang yung gulong natin. Napakadelikado na ito. Sa part na to, tinatanggal na ni Pastor J Moto ang tambucha ng ating Easy Ride 150N dahil hindi natin may isasagawa ang pagpapalit ng bearing sa ating rear wheel ng may nakaharang at tambucho. Medyo may kabigatan yung stock pipe ni ER pero kayang-kaya ni Pastor yan at napapakasa pa nga si Kuya ng sobrang excited. Liban dyan ay kalasin tayo ng rear brake at isang side ng ating rear shock para wala nang sagabal sa ating swing arm. Ito na nga, moment of truth para sa issue sa rear wheel natin. Pagkapihit ni Pastor J Moto ng nut ng ating rear axle ay bigla niyang napansin na parang maluwag ata yung nut dahil mabilis lang itong makalas. Sinubukan niya ibalik muna yung nut ng ating rear axle at higpitan ito and boom! Guess what? Nawala na yung uga ng ating hulihang gulong. Sa pangyayaring yun, natuwa naman ako dahil hindi na namin siguro kakailanganin pa na magpalit ng bearing since nawala naman na yung alog ng gulong. But on the other hand, medyo kinabahan din ako sa posibleng mangyari kung hindi ko agad na ipacheck yung issue sa gulong ni Easy Ride. But nevertheless, at least naayos na siya. Nilagyan na lang din ni Pastor J Moto ng thread locker yung nut ng rear axle natin para maiwasing maulit ang mga ganitong pangyayari na which is nangyayari din pala sa ibang motor, not just for Easy Ride. All goods. Okay, so ito na at naibalik na natin yung tambucho. And ito na yung itsura niya ngayon. Wow! O diba, hindi na siya umaalog. Nice. Ayan na, umayos na rin yung gulong ng gulong natin. May free play na ulit tayo. Whew, maluwag lang pala yung nut. False alarm. Ayan, so lagi natin i-check yung mga nut and bolts ng ating mga motor. Dahil pag maluwag ang nut, it's not safe. Okay. Ito isang pahabol lang kung feeling nyo nakalimutan namin ibalik yung shock. Actually, nakalimutan talaga namin. Better to be late than never. Okay, proceed tayo sa T-post. Okay, so dito naman tayo sa T-post ng ating ER. Natanggal na natin yung fairing sa harapan. And kapalit tayo ng bearing. Ito medyo madugo eh. Daming kalasan. Ito yung mga kinalas nating parts. Ito siya lahat. Kita na natin yung laman loob. And so kaya natin papalitan yung bearing ng T-post natin kasi yun, kumakabig yung manibela natin, especially pag mupreno. Syempre mahirap yun, baka sa pangkungan tayo pulutin. Medyo tolerable pero syempre gusto natin ma-enjoy yung optimum riding comfort ng motor natin. Yes. Yeah. Ito yung itsura ng bearing natin. Yung so ito yung papalit natin. Wow! Bili ko lang ito sa Lazada. Nalagay ko na lang din yung link sa description natin kung gusto nyo maka-order. Mahaba niyan po kayo. Oo, mahaba ng mataba. And after natin sa madugong T-post bearing replacement, dito naman tayo sa pinakamahirap na gagawin natin ngayong araw, ang pagpapalit ng air filter. This is one of the genuine parts ng Easy Ride kaya plug and play lang siya. Kung paano mo kinalas, ganun mo lang din ikakabit.
Yun nga lang, nung paalis na ako ng kapilya ni Pastor, nagloko na naman pala yung mic ng Hero 4 natin. Kaya mukha akong ewan sa part na to, na salita ako ng salita, wala naman palang audio. Buti na lang nakasama pa din yung mic pagkalipas ng ilang minuto. Yun, oh. Marinig naman ang rap mo, sample naman dyan. Ang ganda naman ng cap mo, arbor na lang yan. Dito na tayo sa kalsada, medyo maulan. And yun, gawa naman natin ng recap yung mga ginawa natin kay Bachuchay. So yun, una nating ginawa is chinek natin yung gulong ng ating Easy Ride 150N dahil yun nga maulog, may gawang tayo sa kalsada kapag umaandar at grabing imbalance yung nararamdaman ko, especially kapag pumipreno. Talaga naman, thank God dahil wala naman nangyaring masama sa atin. Every time na bumabiyahe tayo, pansin lang natin is maluwag yung nut ng ating rear axle. Hinigpitan lang ni Pastor J Moto and yun, all goods na, di ba? So maayos na yung free play ng ating gulong. Actually ngayon, nakakaarangkada na tayo ng matiwasay. After natin doon sa rear wheel natin, nagpalit naman tayo ng bearing ng ating T-post. Yan, kasi nga kumakabig yung manibela natin. And next one is, yun, nagpalit lang naman tayo ng air filter. Napaka-importante nun, syempre, para malesen na yung pag-maintenance natin ng carburetor natin. So, less dirt, the better. Okay. Maraming salamat sa mga kagulong natin na mga nanonood. Shoutout pala kay Carissa Ann Guantero, kay Aina. Yan. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo sa mga biyahe nyo. And shoutout din sa isa sa mga solid nating kagulong na kay Sir Jimson Torio. Yan. Thank you so much for always watching sa mga kagulong natin since day one. Thank you so much pala sa Mukim Helmets Philippines, Mukim Helmets Caloocan para sa ating helmet in today's video. So just in case na magagawi kayo in 10th Avenue, you might want to visit Mukim Helmets para sa mga affordable and high quality na Thailand made helmets. Yeah. So maraming salamat sa Team Sausage Motorworks. D-Boy LMD here. You guys watching Respeto Kagulong. Always remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.